Ngayon naman mga boss, punta tayo sa naganap na Global Youth Summit kung saan merong 1,200 students and delegates ang dumalo mula sa iba't ibang bansa. Alamin natin ang lahat ng tungkol dyan dito sa aming special feature. Needs to be filled up, needs to be empowered, needs to gain all the tools, all the knowledge that they can have so that they can change the world. Nagsisilbing pag-asa ang kabataan, mga inaasahang leader ng bansa sa kinabukasan. Kaya naman sa kabila ng mga suliraning kinakaharap ng ating lipunan, ay patuloy ang pagsasagawa ng taunang Global Youth Summit sa Pilipinas mula noong taong 2011. Layunin nitong himukin ang puso't isipan ng mga kabataan upang mas maging handa at mas magkaroon ng kaalaman kung paano masusolusyonan ang suliranin ng bansa mula sa kanilang sariling paraan at sa pamamagitan din ng pakikipag-ugnayan at pakikiisa sa iba pang tulad nilang mga kabataan. Nag-start yung Global Youth Summit noong 2011. Actually, hindi namin idea ng SM gumawa talaga ng Global Youth Summit. Nag-meeting kami before tungkol sa exchange program na ISEC. Tapos we figured, ano ba natin gawin para maging mas global pa? Or anong activities pwede gawin ng ISEC and SM together na very relevant for society. Tapos doon nangyari yung Global Youth Summit. 2 years ago pa siya, 2011. Nakapaloob sa Global Youth Summit ang iba't ibang interactive activities, workshops at inspirational messages mula sa iba't ibang cerebral speakers. Every year, meron tayong mga cerebral speakers na sobrang, they specialize in certain fields. Very smart sila. And they talk about things like the economy, they talk about innovation, di ba? At the same time, we have celebrity speakers who really engage young people. Like, kanina si Atom Araw nandito. Before, we have the Young Husbands. That is Aloy Gosingthao. So, tuwang-tuwa lagi yung mga delegates namin pag dumarating sila. At the same time, yung one of our trademark sessions talaga, yung workshops. As you can see right now, nagkakaroon ng case challenge right now. Tapos yung mga delegates, they're tasked to solve a specific problem in society, whether it's technology, environment, education, or volunteerism. Dinaluhan ito ng mahigit 1,200 students at delegates mula pa sa iba't ibang bansa na nagpapatunay lamang ng mabuting impluwensya nito sa mga kabataan at mabuting maidudulot nito sa ating lipunan. Some very inspiring speakers, tapos sila yung talagang mag-motivate ng mga young people to go out after the seminar and really engage the world from what they learned today sa summit na to. Yung mga pwedeng pumunta sa Global Youth Summit, mga college students sila. So we have may mga 16 years old tayo hanggang mga 22 years old. At the same time, meron tayong mga international delegates na mga iba nag-masters sa 23, 24. So ngayon meron tayong mga 30 to 40 international delegates. This year mga 20 lang. So, di ba, every year nagiging mas global talaga yung Global Youth Summit. Dahil sa Global Youth Summit na ito ay mas natututong makisama, mas nagkakaroon ng tiwala sa sarili, mas nagiging bukas ang mga mata, puso at isipan sa mga oportunidad ang mga kabataan na makatutulong at makapagbabago sa bansa. Being exposed to all of these opportunities, iba talaga yung experience kasi na-expose ka sa iba't ibang mga tao and iba't ibang mga sitwasyon. Inaasahang masusundang muli ang Global Youth Summit sa Pilipinas sa susunod na taon at sa mga susunod pa na maaaring daluhan ng mga kabataang nais maging bahagi ng pagbabago at ikauunlad ng ating bansa. Inimbita ko lahat ng mga tingin nila part pa sila ng youth sector of the Philippines na mag-attend ng Global Youth Summit next year o kaya next year dahil nakikita nyo naman, sobrang saya, ang daming natutunan, ang ganda ng feedback. Every year, halos punong-puno talaga yung Global Youth Summit. So, di ba? Siyempre, we have to be the next generation of leaders ng Pilipinas. So, this is one of the best ways to start that, to collaborate with other young people at the same time started. As you have made the choice to make a difference and be an official agent of change, not only for ourselves, but for our country and for our humanity.